Lisa? Lisa? Gising ka na ba? Nakaluto na ako ng almusal eh. Kailangan pa natin magpunta sa presinto para makapagsampa ng formal na kaso sa hayop na luwi na yon. Lisa! Lisa, pakibukas tong pinto! Kumatok si Sherwin sa pinto ng kwarto ng bunso niyang kapatid na si Lisa. Dalawa lang silang magkapatid. Nang maghiwalay ang mga magulang nila, ay wala silang sinamahan sa mga yon. Mas pinili nila na manatili sa bahay nila. Si Sherwin ang bumuhay kay Lisa at sinikap niyang mabigyan ito ng maayos na buhay. 1 taon na lamang sana at matatapos na sa kolehiyo si Lisa nang isang trahedya ang nangyari. Pinagsamantalahan si Lisa ng isang lalaki na nanliligaw dito, si Louie. Ayaw pang sabihin ni Lisa ang nangyari, pero napansin niya ang pagiging tahimik ni Lisa at hindi ito ganoon dahil masayahin ang kapatid niya. Doon na siya nagkaroon ng hinala na may hindi magandang nangyari. Hanggang sa tuluyan ng umamin si Lisa sa kanya na pinagsamantalahan ito ni Louie. Galit na galit si Sherwin, kaya kinumbinsi niya ang kapatid niya na sampahan ng kaso si Louie. Ayaw ni Lisa na gawin yun dahil ang nais nito ay wag nang malaman ng marami ang nangyari. Ngunit hindi pumayag si Sherwin. Para sa kanya, dapat managot ang taong bumaboy sa kapatid niyang babae. Lisa! Lisa, bumangon ka na dyan! Dapat maaga tayo sa presinto. Kakausapin din natin si attorney bago tayo pumunta ron. Muling kumatok si Sherwin, ngunit katahimikan ang tumugon sa kanya. Kinabahan si Sherwin. Agad niyang kinuha sa kwarto niya ang duplicate key. Binuksan niya ang kwarto ni Lisa at nagulantang siya sa tagpong nakita niya. Nakasabit sa kisame si Lisa habang may nakataling lubid sa leeg nito. Maputla na ang balat ng kanyang kawawang kapatid. Lisa! Lisa! Itinayo ni Sherwin ang upuan na nakatumba sa sahig. Ibinaba niya si Lisa. Inumpisahan niyang bugahan ng hangin ang bibig ng kapatid niya. Pinamp niya ang dibdib nito, pero lahat ng kanyang ginawa ay hindi na umubra at hindi na naibalik ang buhay ng kanyang kapatid. Umiyak na niyakap ni Sherwin si Lisa. Lisa! Lisa, bakit mo ginawa to? Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ginawa to, Lisa? Lisa, kapatid ko! Matapos mailibing ni Lisa, ay nahulog sa malalim na kalungkutan si Sherwin. Doon na pumasok sa kamalayan niya na wala na talaga ang kapatid niya at mag-isa na siya sa buhay. Mula sa sementeryo ay dumiretso siya sa bahay nila. Pagpasok ni Sherwin ay sumalubong sa kanya ang nakakabinging katahimikan at kalungkutan. Lumapit siya sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang litrato ni Lisa. Tiningnan niya yon ng matagal at hinaplos. Alam kong nahihirapan ka na, Lisa. Pero sana hindi mo ko iniwanan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay papanagutin natin ang sumalbahe sa'yo? Paano na ako ngayon, Lisa? Ikaw na nga lang ang kasama ko sa buhay eh. Nawala ka pa. Miss na kita, bunso. Pero huwag kang mag-alala. Kasi kahit wala ka na, sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang hayop na Louie na yon. Hindi ako titigil hanggang makuha ko ang hustisya. Itutuloy ko ang laban. Pinunasan ni Sherwin ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Wala siyang inaasahan na bisita, kaya nagtaka siya kung sino ang nasa labas. Ganun pa man, binuksan niya pa rin ang pinto at bumungad sa kanya sina Wilma at Ronaldo, ang nanay at tatay ni Louie. Kilala ni Sherwin ang dalawa dahil nung nanliligaw si Louie kay Lisa, ay dinala ni Louie ang mga magulang nito sa bahay nila. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Sherwin, gusto lang naming makiramay. Condolence, nakakalungkot na. Nagpatiwakal si Lisa. Napakabata pa niya para mawala.
Nakakapanghinayang. Hindi yun gagawin ng kapatid ko sa sarili niya kung hindi siya binaboy ng anak nyo. Nasaan na magaling na lalaking yun, ha? Nasaan si Louie? Sabihin nyo sa kanya na sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Alam namin kung gaano kasakit ang nangyari, Sherwin. Kahit paano nakilala namin si Lisa. Huwag niyong iniiba ang usapan. Ano bang kailangan nyo? Isusuko nyo ba ang anak nyo? Sherwin, pag-usapan naman natin to ng maayos. Hindi mo na kailangan ituloy ang kaso laban kay Louie. Bata pa siya. Marami pang pwedeng mangyari sa anak namin. Sa anak nyo? Si Lisa, bata pa rin naman ang kapatid ko, ha? Marami pa siyang pangarap. Pero lahat ng yon, sinira ng anak niyong demonyo. Pero si Lisa nagdesisyon na wakasan ang buhay niya, Sherwin. Huwag mo sanang kalimutan yun. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha, Ronaldo? Hindi yun gagawin ni Lisa kung hindi siya pinagsamantalahan ni Louie. Sherwin, hindi alam ni Louie ang ginawa niya. Asin siya noon. Ano ka mo? Hindi niya alam? Hindi niya alam na pinagsamantalahan niya ang kapatid ko? Hindi niya alam? Ano ba si Louie? 1-year-old na sanggol? Ano ba tingin niyo sa anak niyo? Sinto-sinto? Ha? Santo na hindi nagkakamali? Hindi namin sinasabing hindi siya nagkamali. Pero sana, Louie, sana mabigyan mo siya ng isang pagkakataon para magbago. Gusto namin tulungan ka. Kung magbabago ang isip mo at hindi mo na itutuloy ang kaso, ay pwede tayo mag-usap ng maayos, Sherwin. Ano ba talagang pinuntan nyo rito, ha? Hindi ako naniniwala na nakikiramay lang kayo. Sherwin, handa kami magbigay ng pera. Makatutulong ito sa'yo para magsimula ulit. Hindi man ganun kalaki pero makatutulong pa rin kahit paano. Pambihira. Para kayo nakaka-insulto niyan eh. Parang sinabi niyo na rin na may presyo ang buhay ng kapatid ko. Hindi mababayaran ng kahit na gaanong kalaking halaga ang buhay ng kapatid ko. Hindi naman yun ang ibig naming sabihin. Hindi na ako bata para hindi maintindihan ng lahat. Ang gusto nyo, maging malaya pa rin si Louie matapos ng krimen na ginawa niya. Anong klase kayong mga magulang? Mas gusto nyo pang konsintihin ang mali ng anak nyo? Hindi nyo ako mababayaran. Itutuloy ko pa rin ang kaso. Sige na, umalis na kayo dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi ganon, Sherwin. Gusto lang naming maiwasan ang mas malaking gulo at hindi na tayo pagpiestahan ng mga tao. Yan ang mangyayari kapag hindi mo na itinuloy ang kaso. Lalong nag-alab ang galit ni Sherwin. Hindi niya na napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Agad siyang nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang isang kutsilyo at mabilis na bumalik sa sala. Itinutok niya sa mag-asawa ang kutsilyo na yon. Umalis na kayo ngayon din! Bago pa magdilim ang paningin ko! Napaatras sina Wilma at Ronaldo. Sherwin, naman sana tayong umabot pa sa ganito. Nakikipag-usap kami na maayos sa'yo. Hindi ba kayo marunong umintindi, ha? Umalis na kayo at pakisabi kay Louie na humanda siya dahil mabubulok siya sa kulungan. Tara na, Wilma. Umalis na tayo. Wala tayong mapapala sa pakikipag-usap sa taong yan. Mabilis na umalis ang mag-asawa. Malakas na isinara ni Sherwin ang pinto. Nanginig ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. Matagal siyang nakatayo at nakatulala habang kinakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay marahan niyang ipinatong ang kutsilyo sa center table at muling nilapitan ang litrato ni Lisa. Di ako titigil, Lisa. Makakamit mo ang hustisya kahit anong mangyari. Kinagabihan, dinalaw si Sherwin ni Lisa sa panaginip. Nakita niya si Lisa na umiiyak sa silid nito. Nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan niya ito.
Humihingi ito ng hustisya sa kanya. Nang magising si Sherwin mula sa panaginip na yun, ay tagaktak ang malamig na pawis sa mukha niya. Hinagod niya ang kanyang noo at sinubukang kalmahin ang sarili. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang makarinig siya ng ingay mula sa sala na parang may naglalakad doon. Marahang bumaba si Sherwin sa kama at kinuha ang baseball bat sa ilalim ng kama. Lumabas siya ng kwarto at sumilip siya sa may hagdan. Nakita niya sa sala ang dalawang lalaki na nakasuot ng face mask. Kinabahan siya ng sandaling yun at ang unang naisip niya ay napasok siya ng mga magnanakaw. Pero hindi pumayag si Sherwin na hindi siya lalaban sa dalawa. Maingat at tahimik siyang bumaba ng hagdan. Pagdating niya sa sala ay agad niyang kinuha ang atensyon ng dalawang lalaki. Anong ginagawa niyo rito, ha? Umalis na kayo kung ayaw niyo may masamang mangyari sa inyo! Nagulat ang dalawang lalaki at mabilis na naglakad palapit kay Sherwin. Hinampas niya ng baseball bat ang isa, pero naiwasan nito yon. Sinubukan niyang muling umatake, ngunit mas mabilis ang pangalawang lalaki at agad siya nitong tinutukan ng baril. Ano bang kailangan niyo, ha? Hindi sumagot ang mga lalaki. Lumapit kay Sherwin ang may baril at malakas siyang hinampas ng baril sa may batok. Naramdaman ni Sherwin ang bigat ng hampas at ang matinding sakit. Nabitiwan niya ang baseball bat at napaluhod siya. Hindi pa siya tuluyang nawawalan ng malay, ngunit ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Hinila siya ng dalawang lalaki. Wala siyang nagawa nang sapilitan siyang kaladkarin ng dalawang lalaki palabas ng bahay. Isinakay siya ng dalawa sa isang itim na kotse na nakapark sa labas ng bahay nila. Itinali ng isa sa mga lalaki ang kanyang mga kamay at paa gamit ang lubid. Nilagyan din siya ng busad sa kanyang bibig. Hindi na kinaya ni Sherwin ang panghihina niya hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang bumalik ang malay ni Sherwin ay nasa loob pa rin siya ng isang kotse. Nasa magkabilang tabi niya ang dalawang lalaki. Bahagya pang nanlalabo ang paningin niya. Ilang saglit pa ay huminto na ang sasakyan. Naunang bumaba ang lalaki sa kaliwa niya. Yun ang humila kay Sherwin palabas. Paglabas niya ng sasakyan, bumungad sa kanya ang isang malawak na talahiban. Ang mga damo ay halos umabot sa kanyang bewang at walang makikitang kabahayan o tao sa paligid. Nakita niyang nag-alis ng face mask ang dalawang lalaki sa harapan niya. Nagulat siya nang malaman niya kung sino ang mga yon. Walang iba kundi sina Louie at Ronaldo. Inalis ni Ronaldo ang busal sa bibig ni Sherwin. Ano? Na-surprise ka ba, bata? Mga walang hiya kayo! Pamilya talaga kayo ng kriminal! Mga kriminal, napapatay sa'yo! Kung tinanggap mo na lang sana ang alok namin, Sherwin, hindi na tayo aabot sa ganito. Hindi na namin maiisipan na itumba ka. Mga hayop kayo! Lumaban kayo ng patas! Mga duwag! Nakita niya na lumabas si Wilma sa driver seat at tumabi kina Louie at Ronaldo. Bakit pa kasi kailangan natin gawin ito? Pwede naman tayo magbayad ng tao para patayin ang Sherwin na yan. Kapag kumuha tayo ng tao at nahuli, ikakanta tayo nun. Kung tayo ang gagawa nito, walang kakanta sa atin. Kung magkaroon man sila ng hinala, pwede tayong tumanggi at gumawa ng peking alibay. O ano, Sherwin? Nagsisisi ka na ba na hindi mo tinanggap ang alok namin sa'yo? Masyado mong minaliit ang pamilya ko. Hindi mo alam kung ano ang kaya naming gawin. Wala akong pinagsisisihan, demonyo ka. At kahit kailan, ay hindi ako tatanggap ng pera mula sa inyo para pagtakpan ng kasalanan ng anak niyong demonyo. Sherwin, naiintindihan namin ang galit mo. Pero pamilya namin na nakasalalay dito. Hindi kami papayag na masira ang pamilya namin nang dahil lamang sa'yo. Pasensyahan na lang tayo. Hindi ba kayo tinatablan ng konsensya? Kung sa bagay,
Mukhang wala naman pala kayo nun. Sherwin, wala na si Lisa. Kahit idemanda mo ko, hindi na siya babangon sa hukay. Saka hindi akong pumatay sa kanya. Siya ang pumatay sa sarili niya. Nagpakamatay siya. Dapat nga, sarili niyang ipakulong niya eh. Di ba, Mama? Tama, Louie. Tama ka dyan. Mga hayop kayo. Mga baliw! May mga tama sa utak! Napakuyom ng kamao si Sherwin. Kung hindi lang nakatali ang mga kamay niya, ay kanina pa niya pinagsusuntok ang tatlong nasa harapan niya. Siguraduhin niyo lang na mapapatay niyo ko. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo. Ako ang papatay sa inyong tatlo. Lumapit si Ronaldo kay Sherwin at itinapat ang baril sa mukha nito. Tumawa ito ng malakas. Oh, paano ba yan, bata? Humingi ka ng sorry kay Lisa kasi hindi mo natupad ang pangako mo sa kanya. Nabigyan ng hustisya ang ginawa ni Louie sa kanya. At huwag kang mag-alala kasi hindi ka bubuhayin itong baril ko. Napalunok si Sherwin at nilabanan niya ang tingin ni Ronaldo. Ayaw niyang ipakita na natatakot siya. Itinutok ni Ronaldo ang baril sa dibdib ni Sherwin. Puno ng puot na tumitig siya kay Ronaldo. Sige na, gawin niyo na! Patunayan niyo na pamilya kayo ng mga kriminal! Papa, teka, sandali lang. O bakit yun, Louie? Pwede bang ako na pumatay kay Sherwin? For experience lang. Alam mo, magandang ideya yan, anak. Sige, ipakita mo sa Sherwin na yan kung sino ka. Ibinigay ni Ronaldo kay Louie ang baril. Humarap si Louie kay Sherwin. Malakas siya nitong itinulak. Patihaya siyang natumba sa talahiban. Itinutok ni Louie ang baril sa dibdib ni Sherwin. Sabay ngisi. Magpasalamat ka kasi gagawan pa kita ng pabor. Magkikita na kayo ni Lisa sa impyerno. Pakisabi sa kapatid mo na napakasarap niya. Walang yakang demonyo ka! Dalawang magkakasunod na putok ang pinakawalan ng baril na hawak ni Louie. Naramdaman ni Sherwin ang pagpasok ng dalawang mainit na bala sa dibdib niya. Nahirapan siyang huminga habang naririnig ang pagtawa ni Louie. Tayo na! Umalis na tayo! At baka may makakita pa sa atin dito! Ako na magdadrive at ang bagal mo magmaneho, Wilma. Sadali lang. Patay na ba talaga yan, Papa? Oo naman. Hindi na magtatagal ang buhay ng hayop na yan. Ang galing mo, Louie. Alagang sa puso mo pinatamaan si Sherwin. Habang nakapikit si Sherwin, ay narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Louie. Maya-maya pa, ay tuluyan na siyang iniwanan doon ng tatlo. Dahan-dahan na humihina ang paghinga ni Sherwin. Sa pagbukas ng mata niya, ay nakita niya si Lisa na nakatanghod sa kanya. Inilahad nito ang isang kamay at ngumiti. Lisa, kapatid ko. Sinabi ni Lisa sa kanya na tapos na ang lahat at magkakasama na silang dalawa. Inabot ni Sherwin ang kamay ni Lisa. Muli siyang pumikit at tuluyan na niyang tinanggap ang malamig na yakap ng kamatayan. Hindi makapaniwala si Sherwin nang magising siya sa loob ng isang maliit na kubo. Unti-unting bumalik ang kanyang malay. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Doon niya naalala ang nangyari. Binaril siya ni Louie sa talahiban. Nakahiga si Sherwin sa isang banig. Kapag humihinga siya, ay parang may laman na napupunit sa dibdib niya. Pilit siyang bumangon, ngunit halos mapasigaw siya sa sakit na lumukob sa kanya. Napahawak si Sherwin sa dibdib. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya o patay na. Inisip niya na baka langit na ang kinaroroonan niya. Tiningnan niya ang dibdib niya. May puting tela na nakatali sa dibdib niya, paikot sa likod niya. Teka, nasan ba ako? Anong lugar to?
Luminga si Sherwin. Hindi pamilyar sa kanya ang kubo na kinaroroonan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Itinuon niya ang mga kamay sa dingding na gawa sa kawayan para hindi siya matumba. Naglakad siya ng mabagal patungo sa nakabukas na pintuan. Nang makalapit siya sa pinto, ay hinawi niya ang manipis na kurtina at sumilip sa labas. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nagsisibak ng kahoy sa ilalim ng isang puno. Tinitigan niya ang matanda pero hindi niya maalala kung sino yon. Maya-maya pa ay napalingon sa kanya ang matandang lalaki. Malalim ang titig nito sa kanya. Napakaseryoso ng mukha ng matanda. Meron itong makapal na balbas at bigote na puro puti na. San Pedro? San Pedro, ikaw na ba yan? Huminto ang matanda sa pagsisibak at lumapit sa kanya. Ako si San Pedro. Iniisip mo ba na nasa langit ka na at patay ka na? Bihira. Mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka dapat muna bumangon. Sariwa pa ang sugat mo. Sino ho kayo? Paano po ako napunta rito? Ako si Domingo. Pero pwede mo akong tawagin na Lolo Domingo. Nakita kita sa talahiban kahapon. Ang akala ko nga ay patay ka na. Pero napansin ko na humihinga ka pa. Kaya dinala kita rito sa aking kubo. Tatalahiban? Paano niyo po ako nakita doon? Nagyaring naglalakad ako para magharap ng mga tuyong kahoy. Tapos bigla na lang kitang nakita. Huwag kang magalala. Ginamot ko na sugat mo. Ibig sabihin po manggagamot kayo? Ang dami mo namang tanong, bata. Tinanggal ko ang bala sa dibdib mo. Mabuti na lang. Hindi tumama sa puso mo. Sabi ko nga, swerte ka pa at buhay ka. Oo nga pala. Ano bang pangalan mo? Sherwin. Ako po si Sherwin. Lolo Domingo, buhay ba pa talaga ako? Hindi ba panaginip lang to? Hindi ka makapaniwala na buhay ka, no? Kahit ako, nang makita kita, inakala ko na patay ka na. Umupo si Sherwin sa isang bangko malapit sa kanya. Pilit niyang prinoseso ang lahat ng nangyari at sinabi ni Lolo Domingo. Maraming salamat po, Lolo Domingo. Pero bakit niyo po ako tinulungan? Hindi niyo naman po ako kakilala. Bakit, iho? Ang pagtulong ba'y para sa kakilala mo lang? Ang totoo sa tingin ko ay ginawa ko lang ang nararapat. Siguro dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Alam mo kasi, nung bata pa ako, nakaranas din ako ng ganyang sitwasyon. Muntik na rin akong mamatay. Pero may tumulong sa akin. Naisip ko na ito ng pagkakataon ko para suklian ang kabutihang yon. Tumahimik si Sherwin. Hindi niya na alam ang sasabihin niya. Pakiramdam niya ay walang laman ang utak niya ng sandaling yon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipapaalam sa mga pulis o sa kung sino man na narito ka. Alam kong malaki ang problema mo. Pero gusto ko lang malaman mo, naligtas ka rito sa aking kubo. Maaari kang manatili rito kahit gaano mo katagal na gusto. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Sherwin. Mula nang pumanaw si Lisa, hindi niya inasahan na may taong tutulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi. Ngunit sa isang iglap, dumating sa buhay niya ang isang estranghero upang tulungan siya. Maraming salamat po, Lolo Domingo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po ako ngayon. Huwag mo nang isipin yun, iho. Ang mahalaga, buhay ka pa. Pero, kailangan mo pa rin magpahinga. Hindi pa magaling ang sugat mo. Tumango si Sherwin. Pakiramdam niya'y ligtas siya kahit papaano sa lugar na yon. Pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili roon ng matagal. Alam niyang kailangan niyang harapin sina Louie, si Ronaldo at si Wilma.
Hindi pa tapos ang laban niya sa mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. May galit na bumangon sa puso niya nang maalala niya ang tatlo. Lalong-lalo na si Louie na siyang gumahasa sa kanyang kapatid. Hindi ho ako magtatagal dito, Lolo Domingo. May mga tao pong kailangan kong harapin. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon at kung bakit nangyari sa akin to. Huwag mo na muna silang isipin, Sherwin. Ang isipin mo ay ang pagpapagaling mo. Magpalakas ka. Huwag mong sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Nang bumalik si Sherwin sa loob ng kubo para mahiga, ay naisip niya ang lahat ng nangyari. Ang pagkamatay ni Lisa at ang tangkang pagpatay ni Louie sa kanya. Hindi niya kayang ipagpasa Diyos lang ang lahat at kalimutan ang kasamaan na ginawa ni Louie sa kanila ni Lisa. Nais niyang gumanti. Nais niyang ipaglaban ang hustisya para kay Lisa at sa kanya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Sherwin, nagsimula siyang magkwento kay Lolo Domingo tungkol sa lahat ng nangyari. Sa pagkakataon na yun, ay naramdaman na niyang handa na siyang ikwento sa matanda ang lahat. Lo, gusto ko pong sabihin sa inyo ang lahat ng nangyari. Handa ka na ba talagang magkwento, Sherwin? Ang totoo hindi ko yun itinanong sa'yo kahapon dahil baka hindi ka pa handa. Handa na po ako ngayon, Lolo Domingo. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat. Nagsimula po ang lahat ng pagsamantalahan ng hayop na si Louie ang kapatid kong si Lisa. Hindi kinaya ng kapatid ko, kaya nagpatiwakal siya. Sinuhulan ako ng pamilya ni Louie. Nang hindi ko po tinanggap ang suhol nila, na ang kapalit ay ang hindi ko pagsasampa ng kaso para kay Louie. Pinuntahan nila ako sa bahay. Pinasok nila ang bahay ko. Dinukot nila ako at dinala sa hindi ko malamang lugar. Maraming talahib. Binaril ako ng hayop na Louie na yon. Tinangka niya akong patayin. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Hindi sila marunong lumaban ng patas, Lolo Domingo. Sadyang may mga tao na hindi marunong magpakatao. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng iyong kapatid. Kung hindi man masigil ng batas dito sa lupa ang sumalbahay sa inyo ng kapatid mo, sigurado ko na hindi sila makakaligtas sa batas ng langit. Hindi ko na mahihintay na singilin sila ng Diyos. Gusto kong maghiganti, Lolo Domingo. Hindi ko kayang hayaan na malulusutan nila ang lahat ng kasamaan na ginawa nila. Sherwin, iho, naiintindihan ko ang galit mo. Ngunit hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng paghihiganti. Kung minsan, mas mabuti pang ipagpasa Diyos mo na lang ang mga ganyang bagay. Pero paano ko po magagawa yun? Hindi ko kayang panambasin ang ginawa nila. Kapatid ko ang nawala nang dahil sa hayop na Louie na yon. Alam ko, Sherwin, pero ang paghihiganti ay parang apoy. Masusunog ka rin sa huli. Kung gusto mo ng kapayapaan, ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Hayaan mo siyang magbigay ng hustisya sa kanila. Lumipas ang mga araw at sinunod ni Sherwin ang payo ni Lolo Domingo na magpahinga muna. Ngunit may napansin siya sa kilos ng matanda. Tuwing gabi, nawawala si Lolo Domingo. Unang gabi, hindi niya yun pinansin. Inisip niya na may ginagawa lang ito sa labas na kung ano. Ngunit nang tumagal, napansin ni Sherwin na halos gabi-gabi ay nawawala ito. Isang gabi, hindi na napigilan ni Sherwin ang kanyang kuryosidad. Habang naghahapunan sila, ay tinanong niya ang matanda. Lolo Domingo, saan po kayo nagpupunta tuwing gabi? Yun ba? Nanguhuli lang ako ng isda sa ilog. Mas maganda kasing manghuli tuwing gabi. Tahimik ang tubig at hindi masyadong maingay ang paligid.
Tumango si Sherwin, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya lubusang naniwala sa sagot ni Lolo Domingo. Parang may kakaiba sa bawat sagot at kilos ni Lolo Domingo. Hindi niya masabi kung bakit, pero may kutob siyang may tinatago ang matanda sa kanya. Isang madaling araw, nagising si Sherwin na wala si Lolo Domingo sa kubo nito. Bumangon siya kahit medyo masakit pa ang sugat niya. Tahimik siyang lumabas ng kubo at lumingat. Nagbaka sakali siyang makikita niya ang matandang lalaki, ngunit bigo siya. Ilang oras siyang naghintay sa labas ng kubo nang bumalik si Lolo Domingo. Nang makita niya ito, napansin niyang hingal na hingal ang matanda. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang nakita niya na may bahid ng dugo ang damit ni Lolo Domingo. Lolo Domingo, bakit po may dugo kayo? Ano po nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Saglit na natagilan si Lolo Domingo. Halata sa mukha nito na nagulat ito na gising siya ng ganoong oras. May nahuli akong baboy ramo. Nang buhatin ko akala ko patay na. Bigla ba namang nagpumiglas? Nalagyan tuloy ng dugo ang damit ko. Akala ko po ba isda po ang hinuhuli niyo tuwing gabi? Bakit naging baboy ramo na ngayon? Kasi napapalibutan tayo ng gubat, Sherwin. Maraming iba't ibang hayop ang naririto. Hindi lamang isda. Pero sigurado po ba kayo na ayos lang kayo? Ayos lang ako. Kamagalala. Ikaw, dapat hindi agad gumigising ng ganitong oras. Sariwa pa ang sugat mo. Ang dapat sa iyo ay natutulog at nagpapahinga ng mahaba. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Huwag mo na akong problemahin. Napansin ni Sherwin na habang kausap siya ni Lolo Domingo ay hindi yun makatingin ng diretso sa kanya. Ramdam niya na meron talaga itong tinatago sa kanya. Kinatok si Sherwin ng kuryosidad sa kung ano talaga ang ginagawa ni Lolo Domingo tuwing umaalis yun sa kubo tuwing gabi. Naisip niya na alamin yun sa paraan na hindi nito malalaman. Kaya isang gabi, nagkunwaring tulog si Sherwin. Nang marinig niya ang pag-ingit ng kawayan na sahig, ay ibinukas niya ng maliit ang kanyang mga mata. Nakita niya na lumabas si Lolo Domingo ng kubo. Naghintay ng ilang minuto si Sherwin bago siya bumangon at lumabas ng kubo. Natanaw niya si Lolo Domingo sa hindi kalayuan. Mabilis itong naglalakad papasok sa kagubatan. Tahimik na sinundan ni Sherwin si Lolo Domingo. Sa sandaling yun ay buo na ang loob niya. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Lolo Domingo tuwing gabi. Maya-maya pa ay malayo na sila mula sa kubo. Patuloy pa rin sila sa paglalakad. Nasa gitna na sila ng gubat. Doon na nakaramdam ng kaba si Sherwin. Sa tingin niya ay hindi papunta sa ilog si Lolo Domingo para manghuli ng isda. Wala rin siyang nakita na may dala itong panghuli ng isda. Nagtago si Sherwin sa likod ng isang puno nang biglang huminto si Lolo Domingo. Pinanood niya ito mula sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kaunting anino sa mga galaw ng matanda. Nagimbal si Sherwin sa nakita. Unti-unting humaba ang mga kuko ni Lolo Domingo at naging matalim ang mga ngipin nito. Ang anyo ng matanda ay unti-unting naging isang mabangis na halimaw. Diyos ko! Aswang si Lolo Domingo! Napaatras si Sherwin, ngunit sa kanyang paggalaw ay isang tuyong sanga ang natapakan niya na lumikha ng ingay. Biglang lumingon si Lolo Domingo kay Sherwin. Nagkatitigan sila at wala nang nagawa si Sherwin kundi tumakbo ng mabilis. Nagbigay sa kanya ng kilabot ang nanlilisik na mga mata ng aswang. Mabilis ang paghakbang ni Sherwin kahit hindi niya na alam kung saan siya papunta. Pero bago pa man siya makalayo, ay biglang sumulpot si Lolo Domingo sa harapan niya. Maawa ka, Lolo Domingo! Huwag mo akong papatayin! Hindi mo na kailangan matakot sa akin, Sherwin. Hindi kita papatayin. Pasensya ka na, Lolo Domingo. Hindi na dapat kita sinundan.
Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong pagsasabihan na aswang kayo. Buhayin niyo lamang ako, Lolo Domingo. Sa isang iglap ay nag-anyong tao muli si Lolo Domingo. Kahit tao na ang itsura nito, hindi pa rin maalis sa isip ni Sherwin ang anyo nito kapag aswang ito. Ayokong sabihin sa'yo ang sekreto kong ito. Dahil alam kong katatakutan mo lang ako. Kaya mo ba ako tinulungan dahil kakainin mo ko? Oo. Sherwin, aswang nga ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Hindi lahat ng aswang ay gaya ng iniisip mo. Ibahin mo ko sa kanila. Pero paano ako maniniwala sa'yo? Lahat ng aswang ay pumapatay ng tao para meron kayong pagkain. Kung pumapatay at kumakain ako ng tao, bakit hindi pa kita pinatay nung nakita kita at wala kang kalaban-laban? 1 linggo na kitang kasama, Sherwin. Kung totoo ang pinaniniwalaan mo, hindi ka na dapat buhay ngayon. Natahimik si Sherwin. Tama si Lolo Domingo. Kung gusto talaga siya nitong patayin, matagal na dapat yung nangyari. Nag-alangan pa rin siya, ngunit may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing pakinggan ang matanda. Umupo si Lolo Domingo sa isang malaking bato at tumingin sa kalangitan. Hindi lahat ng aswang ay masama, Sherwin. Ang iba sa amin ay piniling hindi pumatay ng tao. Nakatutukso man, pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa gutom. Nanguhuli ako ng hayop dito sa gubat para mabuhay at hindi tao ang binibiktima ko. Alam kong mahirap paniwalaan yon, pero yon ang katotohanan. Kung totoo ho yan, Lolo Domingo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong matatakot ka at hindi kita masisisi, Sherwin. Maraming kagaya mo na walang ibang alam, kundi ang takot sa aming mga lahi. Pero paano niyo po napipigilan ng pagkauhaw sa pagkain po ng tao? Disiplina, Sherwin. Disiplina. At may kasamang pananampalataya. Nasaswang na rin yan kung ano ang kakainin niya. Oo, mas masarap ang tao. Pero kaya kong magsakripisyo para wala akong masaktan na tao. Kung kaya mong kontrolin ang iyong sarili, kaya mo ring labanan ang tukso. Dahan-dahang lumapit si Sherwin kay Lolo Domingo. Hindi niya pa rin mapaniwalaan ng lubos na may aswang na kagaya ni Lolo Domingo, pero tuluyan na nitong nakuha ang tiwala niya. Naniniwala po ako sa mga sinabi niyo, Lolo Domingo. Pasensya na po kung natakot po ako sa inyo. Wala akong dapat ihingi ng pasensya sa akin. Normal na reaksyon yun ng isang tao na kagaya mo kapag nakakita ng aswang. Ang mabuti naman naniwala ka sa akin. Magtiwala ka, Sherwin. Hindi kita sasaktan. Mula ng gabing yon, nagsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan nina Sherwin at Lolo Domingo. Ibinigay ni Sherwin ang 100% ng tiwala niya kay Lolo Domingo. At hindi siya magsisisi sa ginawa niyang yon para sa matanda. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw. Tuluyan nang natanggap ni Sherwin ang kakaibang buhay kasama ang isang aswang. Hindi na siya natakot sa tuwing magbabago ng anyo si Lolo Domingo tuwing gabi. Sa katunayan, minsan pa nga ay tumutulong si Sherwin sa paghahanap ng pagkain para kay Lolo Domingo. Isang umaga, napansin ni Sherwin na gumagaling na ang sugat niya. Hindi na gaanong masakit ang dibdib niya at ramdam niyang bumalik na ang kanyang lakas kahit paano. Nagagawa na rin niyang tumulong kay Lolo Domingo sa mga gawaing bahay. Kung minsan ay nanguhuli na siya ng isda sa ilog o kaya ay ligaw na hayop sa gubat para meron silang pagkain. Isang umaga, nakahuli si Sherwin ng baboy ramo. Nagtulong sila ni Lolo Domingo para katayin yon. Napakasimple pala talaga ng buhay rito, no, Lolo? Lahat ng kailangan mo, nasa paligid lang. Totoo yan. Pero hindi naman lahat ay nandito na. Kung minsan ay nagtutungo ako sa bayan para magbenta ng gulay. May mga bagay sa bayan na kailangan kong bilhin na wala rito sa lugar ko. Pero Lo,
Nasaan po pala ang pamilya nyo? Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang rito bago ako dumating? Magiging ipokrito ko kung sasabihin ko na masaya ako kahit mag-isa lang ako. Malungkot pero wala akong magagawa. Hindi ako pwedeng mamuhay kasama ng mga tao dahil kapag nalaman nila kung ano ako, sigurado ko napapatayin nila ako. Tungkol naman sa pamilya ko, wala na sila. Napatay silang lahat ng sunugin ng mga tao ang bahay namin. Ako lang ang nakaligtas. Nalungkot si Sherwin sa nalaman niya kay Lolo Domingo. Doon niya napagtanto na kaya sila pinagtagpo ay dahil pareha silang mag-isa na lang sa buhay. Lolo, hindi ko po pala ito natatanong sa'yo, no? Paano ka pala naging aswang? Nung bata pa ako, ay hindi ko pa alam na aswang ang pamilya ko. Hanggang sa nagkasakit ang lola ko. Malubha at walang albularyo ang makapagpapagaling sa kanya. Nang mga oras na yon, akala ko mawawala na siya. Pero bago siya tuluyang nawala, may ibinigay siyang kakaibang bagay sa akin. Ano po ang bagay na yon, Lolo? Isang itim na sisiw. Ang sabi niya sa akin hindi siya mamamatay hanggat hindi niya yun na ibibigay sa akin. Doon na rin niya ipinagtapatan tungkol sa pagiging aswang ng aming pamilya. Akala ko nagbibiro lang siya. Nang may iniluwas siyang sisiw na itim, ay ipinasa niya yon sa akin. Wala akong ideya nung una kung ano yon. Pero simula noon, ay nagsimula na akong magbago. Unti-unti kong naramdaman ang gutom na hindi mapawi ng ordinaryong pagkain. At kalaunan, nalaman ko na ang sisiw na yon ang naging dahilan kaya ako naging aswang. Pagkapasa ni Lola sa akin ng itim na sisiw, namatay na siya kagad. Itim na sisiw? Oo, Sherwin. Isang itim na sisiw. Sumpa yun na pinasa sa akin ng lola ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili niya. Pero mula noon, kailangan kong harapin ang buhay bilang isang aswang. At ang sisiw na yon, hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng aking katawan. Tahimik si Sherwin habang pinoproseso ang mga narinig. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para kay Lolo Domingo. Ramdam niya na ayaw maging aswang ni Lolo Domingo, pero mukhang wala na itong pagpipilian nung bata pa ito. Pero Lolo, curious lang po ako, no? May pagpapasahan ka rin ba ng pagiging aswang mo? Paano po kung dumating na ang oras na kailangan mo nang mawala? Ang sabi mo, Lo, hindi namatay ang lola mo hanggang sa naipasa niya ang itim na sisiw sa'yo. Wala, Sherwin. Wala akong pamilya. Wala akong anak o kahit na sino na maaari kong pagpasahan ng sumpang ito. Pero sa totoo lang, hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko ito napapasa sa iba. Yun ang batas ng aming lahi. Kailangan kong ipasa ang sumpa na ito bago ako mamatay. Lolo Domingo, baka naman po may paraan pa para mawala ang sisiw sa'yo. Ano kaya kung dukutin mo ng daliri mo ang lalamunan mo? Baka isukal mo yung sisiw. Hindi yun ganoon. Ang bihira ka, Sherwin. Kung ganyan lang siya nakadali, matagal ko nang ginawa ang sinabi mo. Walang takas sa sumpang ito kundi kamatayan lamang, Sherwin. Kaya nga sa kabila ng lahat, pinipilit kong mabuhay ng maayos. Hindi ko gusto na maging ako ang dahilan ng kapahamakan ng iba. Sa mga narinig ni Sherwin, ay naunawaan na niya ang lahat ng tungkol kay Lolo Domingo. Mas lalo siyang naawa rito dahil nagkaroon nito ng isang sumpa na hindi nito kayang takasan. Isang kapalarang hindi nito maaaring baguhin. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lumaki ang respeto niya sa matanda. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng mag-ensayo si Sherwin upang muling magpalakas. Batid niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon, ngunit sa kabila ng kanyang paghahanda para sa paghihiganti, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Lolo Domingo, lalo na kapag umaalis ito tuwing gabi. Natatakot siya na baka may ibang tao na makakita rito at saktan ito.
Isang gabi, tahimik na hinihintay ni Sherwin ang pagbabalik ni Lolo Domingo nang bigla siyang nakarinig ng mabibigat na yabag mula sa labas ng kubo. Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nagulantang siya nang makita niya si Lolo Domingo na duguan at puno ng sugat. Nagmamadaling pumasok ang matanda sa kubo at napahiga sa sahig. Nanginginig ang buo nitong katawan. Hindi malaman ni Sherwin ang gagawin niya. Sa dami ng malalim na sugat ni Lolo Domingo, hindi niya alam kung paano yun nabuhay. Lolo Domingo, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mo sugat? Nalaman na nila, Sherwin. Alam na nila kung ano ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Sino pong gumawa nito sa inyo? Mga tao. Wala na kasi akong nakitang hayop sa gubat. Kaya nagtungo ako sa bayan. Nakita nila ako. Sinubukan kong tumakas. Pero nahuli ako. Sinaktan nila ako. Alam na nila na aswang ako, Sherwin. Nararamdaman kong mamamatay na ako. Hindi na ako magtatagal pa. Sumikip ang dibdib ni Sherwin. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng pagpapahirap at pananakit ang naranasan ni Lolo Domingo sa kamay ng mga tao sa bayan. Hanggang isang bagay ang bigla na lang pumasok sa utak niya. Lolo Domingo, kailangan mong ipasa sa akin ang itim na sisiw. Naawa na ako sa iyo eh. Alam kong nahihirapan ka na. Hayaan mong ako na magpatuloy sa pagiging aswang mo. Magagamit ko ang lakas mo para singilin ang mga taong may atraso sa akin at sa kapatid ko. Hindi. Hindi maaari, Sherwin. Hindi mo alam kung ano ang hinihiling mo. Isa pa, hindi ko hahayaan na gamitin mo ang pagiging aswang sa paghihiganti. Mas nanaisin ko pang mabuhay ng matagal habang nahihirapan kaysa ipasa sa iyo ang sumpa na ito na wala ka namang kinalaman. Pero uhaw na po ako sa paghihiganti. Hindi ako makatulog sa gabi habang iniisip ko na nabubuhay pa ng normal sina Louie habang ako ay nagtatago sa kanila. Para matapos na ang lahat ng paghihirap ko at para hindi ka na rin magdusa, Lolo Domingo. Ipasa niyo na po sa akin ang itim na sisiw. Hindi ko hahayaang ikaw ang sunod na magdusa, Sherwin. Magsisisi ka rin sa huli. Kaya wag mo nang naisin na maging aswang kagaya ko. Ako nang nagsasabi sa iyo. Hindi na nagawang pilitin ni Sherwin si Lolo Domingo. Ang ginawa na lang niya ay ginamot niya ang mga sugat nito sa paraang alam niya. Ilang araw pa ang lumipas, si Lolo Domingo na dating malakas ay hindi na nakakabangon sa banig. Ang sugat sa katawan nito ay unti-unting lumala at bagamat mukha na itong patay, ay patuloy pa rin itong humihinga. Alam ni Sherwin na dahil nasa loob pa rin ng katawan ni Lolo Domingo ang itim na sisiw. Sa bawat araw na dumadaan, nakita ni Sherwin ang paghihirap ng matanda. Sumusuka na si Lolo Domingo ng dugo at hindi na ito makakain ng kahit na anong pagkain. Awang-awa na si Sherwin kay Lolo Domingo, ngunit alam niyang hindi basta-basta mamamatay si Lolo Domingo hanggat hindi nito naipapasa ang sumpa sa katawan nito. Isang gabi, muling naupo si Sherwin sa tabi ng naghihingalong matanda. Hindi niya na kayang panoorin ang patuloy na paghihirap nito. Nakabibingi ang katahimikan ng kubo. Tanging mahihinang paghingal lamang ni Lolo Domingo ang maririnig. Maingat na hinawakan ni Sherwin ang payat na kamay ni Lolo Domingo. Di ko na kaya, Lolo Domingo. Alam kong nahihirapan ka na. Bakit hindi mo na lang ipasa sa akin ang itim na sisiw? Hindi ko na kayang makitang ganito ka. Hindi nagsalita si Lolo Domingo. Nanatili itong nakatingin sa kanya habang ang mukha nito ay walang emosyon. Lo, ipasa mo na sa akin ang itim na sisiw. Nakikiusap ako sa'yo. Ipasa mo na sa akin. Hindi, Sherwin. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang dapat sumalo ng sumpang ito.
Hindi na napigilan ni Sherwin ang mapaluha nang biglang sumuka ng dugo si Lolo Domingo. Awang-awa na siya rito, ngunit dahil sa ayaw ipasa ni Lolo Domingo ang pagiging aswang nito sa kanya, ay alam niyang magiging matagal pa ang paghihirap nito. Ipinagdasal ni Sherwin na sana ay bigla na lang magbago ang isip ni Lolo Domingo. Inasam niya na isang umaga ay magigising ito at mapagtatanto nito na tamang desisyon na ipasa nito sa kanya ang pagiging aswang nito. Naniniwala si Sherwin na dalawa sila ni Lolo Domingo na makikinabang kapag nangyari yon. Matatapos na ang paghihirap ni Lolo Domingo habang si Sherwin naman ay magiging aswang na at magkakaroon siya ng kakaibang lakas na magagamit niya para sa kanyang paghihiganti. Isang gabi, tahimik na naglalakad si Sherwin sa gubat. Naghahanap siya ng ligaw na hayop para meron siyang mapakain kay Lolo Domingo. Maya-maya pa, napahinto si Sherwin sa paglalakad nang makakita siya ng liwanag sa malayo na tila apoy. Habang tinititigan niya yon, ay napansin niya na lumalapit yon hanggang sa mapagtanto niya na mga tao yon na may dalang sulok ng apoy. Kinabahan siya dahil sigurado siya na tinatahak ng mga tao ang daan patungo sa kubo ni Lolo Domingo. Alam ni Sherwin na hindi nagkamali ang kanyang kutob. Ang grupo ng mga taong yon ay papunta kay Lolo Domingo. Agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad pabalik sa kubo upang bigyan ng babala si Lolo Domingo. Pagdating ni Sherwin sa kubo ay mabilis niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Lolo Domingo na nakahiga sa banig. Mabilis niya itong nilapitan ng may kasamang pag-aalala. Lolo Domingo, kailangan na nating umalis. Nagising si Lolo Domingo sa boses ni Sherwin. Bakas sa mukha nito ang pagkalito at panghihina. Bakit? Anong nangyayari? Nalaman na ng mga tao sa bayan kung saan ka nakatira. Nakita ko sila na papunta rito. May dala silang mga sulo. Sigurado ako na susunugin nila ang kubo mo kasama ka. Imbis na matakot, ay saya ang nakita ni Sherwin sa mukha ni Lolo Domingo. Oras ko na, Sherwin. Wala na akong magagawa. Ito na ang hinihintay ko. Hindi Lolo Domingo. Hindi ako papayag na ganito lang to matatapos. Ipasa mo sa akin ang itim na sisiw. Kailangan ko yun. Paano kung ako ang pagbalingan ng mga tao? Dahil kasama kita. Bumakas ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lolo Domingo. Hindi ko kayang ipasa sa iyo to, Sherwin. Hindi ko kaya. Nauubos na po ang oras natin, Lolo. Kailangan mo nang ipasa sa akin ang pagiging aswang mo. Kung hindi, parehas tayong mamamatay. Ako na magdadala ng legasiya mo. Nangangako ko, Lolo. Hindi ko gagamitin ang pagiging aswang sa paghihiganti. Pinapangako ko. Panghahawakan mo ang pangako na yan, Sherwin. Kung yan ang nais mo. Ngunit tandaan mo, hindi nagiging madali ang buhay mo kapag naging aswang ka na. Ipangako mo na hindi ka papatay ng kao, kagaya ko. Nangangako po ako, Lolo Domingo. Hindi po kita bibiguin. Dahan-dahang hinila ni Lolo Domingo si Sherwin palapit sa kanya. Marahang ngumanga si Lolo Domingo hanggang sa naging malaki na ang pagkakanganga nito. Nanlaki ang mga mata ni Sherwin nang may nakita siyang maliit na itim na sisiw na sumisilip sa lalamunan nito. Nilakasan niya ang loob niya. Sa pamamagitan ng dila ni Lolo Domingo ay itinulak nito palabas ang itim na sisiw. Itinapat ni Sherwin ang bibig niya sa bibig ni Lolo Domingo. May naaamoy siyang napakabaho at hindi niya alam kung nanggagaling ba sa itim na sisiw o baka sa hininga ni Lolo Domingo. Hindi na nagdalawang isip si Sherwin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ipinasok ni Lolo Domingo ang itim na sisiw sa loob nito. Dumulas pababa sa lalamunan ni Sherwin ang itim na sisiw. Pagkapasa ni Lolo Domingo ng itim na sisiw kay Sherwin, ay agad na bumagsak ang katawan ni Lolo Domingo. Nawalan na ito ng buhay nang hindi man lang nakapagpapaalam kay Sherwin. Ganun pa man, kahit paano
ay masaya pa rin si Sherwin dahil makakapagpahinga na si Lolo Domingo. Hindi pa rin makapaniwala si Sherwin sa nangyari nang bumalik siya sa kanyang sarili. Naririnig na niya ang mga yabag na mga taong papalapit. Agad siyang tumayo at mabilis na tumakbo palabas ng kubo. Pinili niyang magtago sa mga puno na malapit sa bahay ni Lolo Domingo. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Sherwin ang mga tao na pinaligiran ang kubo ng matanda. May isang sumilip sa loob at sumigaw na nasa loob ng kubo ang aswang. Sabay-sabay na ibinato ng mga tao ang sulo sa kubo. Mabilis na nilamon ng apoy ang maliit na tahanan ni Lolo Domingo na parang naging simbolo ng pagtatapos ng buhay nito. Habang nasusunog ang kubo, naramdaman ni Sherwin ang kakaiba sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-init ang kanyang dugo. Tila may apoy na gumagapang mula sa loob ng kanyang katawan. Kinapa niya ang kanyang dibdib, ngunit wala na ang sugat niya roon. Nanuyo ang lalamunan niya. Pakiramdam niya ay may hinahanap ang kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Nagdesisyon si Sherwin na umalis. Mabilis siyang naglakad palayo sa kubo, dala ang bigat ng sumpa ng pagiging aswang at ang alaala ni Lolo Domingo. Ginawa ni Sherwin ang lahat upang makabalik sa bahay niya at sa awa ng Diyos, nagawa niyang makauwi ng ligtas. Agad siyang humiga sa kama at tumingin sa kisame. Nangangako ako sa iyo, Lisa. Magagawa ko na ang paghihiganti natin kina Louie at sa mga magulang niya. Lolo Domingo, patawarin mo ko. Pero hindi ko magagawang ipinangako ko sa iyo. Pero hayaan mo, pagkatapos ng paghihiganti ko, hindi na ako papatay ng tao. Gagayahin kita. Mabubuhay ako kung paano ka nabuhay. Sa mga lumipas na araw, naramdaman na ni Sherwin ang pagbabago sa sarili niya. Palagi siyang nakakaramdam ng matinding uhaw at gutom. Noong una ay napapawi pa yon ng maraming tubig, hanggang sa isang gabi, habang nilalabanan niya ang matinding gutom at uhaw, ay nakarinig siya ng mahinang ingay sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang isang pusa na napadpad sa kanyang bakuran. Hindi niya na napigilan ang sarili na lumabas at hinuli niya ang pusa. Agad niyang sinakmal ang leeg nun at sinipsip ang dugo. Hindi pa siya nakontento at kinain na rin niya ang laman nun. Matapos niyang gawin yon, ay nakaramdam ng ginhawa si Sherwin. Masaya siyang bumalik sa loob ng bahay. Alam ni Sherwin na sa oras na yon ay magiging iba na ang buhay niya at hindi na siya isang normal na tao. Makalipas ang isang buwan, nagsimula ng magpakita ng mas matinding sintomas ang sumpa kay Sherwin. Isang gabi, habang nakahiga siya, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga buto ay tila nagbabago ng anyo at ang kanyang mga mata ay tumalim at nanlisik na parang galit na galit. Unti-unti siyang nagbagong anyo hanggang sa tuluyan na siyang naging aswang. Dumating ang araw na nagawa ng kontrolin ni Sherwin ang pagpapalit niya ng anyo. Nagsimula na siyang matyagan ang pamilya ni Louie. Isang araw, sinundan niya sina Louie, Ronaldo at Wilma sa isang restaurant na walang masyadong tao. Pumwesto siya malapit sa lamesa ng tatlo upang marinig niya ang usapan ng mga yon. Papa, wala pa rin bang balita tungkol kay Sherwin? Wala pa rin. Palagi nga ako nagbabasa ng dyaryo pero wala akong nakikitang ibinabalita na nakita na ang bangkay niya. Parang nakapagtataka naman yun. Hindi ba dapat nakita na ang katawan niya? Nagpas 4 na buwan na simula nang iligpit natin siya. Louie anak, mas maganda na nga na hindi na makita ang katawan ng Sherwin na yon. Walang bangkay, walang investigasyon. Saka wag mo nang isipin ang bagay na yan. Wala na si Sherwin, kaya wala na magsasampa ng kaso sa'yo. Louie, enjoy your life. Tama mama mo, Louie. Simula ngayon, hindi na natin pag-uusapan ang Sherwin na yon.
Tapusin na natin ang chapter na yon sa buhay natin. Tumiim ang bagang ni Sherwin sa narinig niyang usapan ni Louie, Ronaldo at Wilma. Doon niya napatunayan na talagang halang ang kaluluwa ng mga yon. Hindi siya makapaniwala na ganun lang kadali sa mga ito na magpatuloy sa buhay matapos na pumatay ng tao. Kaya mas lalong umigting ang kagustuhan ni Sherwin na maghiganti sa pamilyang sumira sa buhay nila. Kinagabihan, nagtungo si Sherwin sa bahay ni Louie. Walang gate ang bahay ng mga ito, kaya walang kahirap-hirap siyang nakalapit sa bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang si Ronaldo ay nakaupo sa sala. May hawak itong isang bote ng beer, habang si Wilma naman ay nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Hindi niya nakita si Louie sa sala. Umikot si Sherwin sa likod at doon ay nagpalit na siya ng anyo. Naging isa na siyang aswang. Nang pihiti niya ang doorknob sa likod ng bahay, ay napangiti siya sapagkat hindi yun nakalak. Tahimik na pumasok si Sherwin at nagpunta siya sa kusina. Mula roon ay narinig niya ang pag-uusap ni Ronaldo at Wilma. Kailan ba uuwi si Louie, Ronaldo? Ang sabi niya 5 araw siyang magbabakasyon. Ang tagal pala niyang wala rito. Alam mo, kinakabahan ako pero hindi ko alam kung bakit. Huwag ka kasing paranoid, Wilma. Saka mas okay na nga na wala rito si Louie ng ilang araw eh. Makakapaglabing-labing tayo sa lahat ng parte ng bahay. Ay nako, para kang sira, Ronaldo. Aba. Mula sa kusina ay nagpakita na si Sherwin sa mag-asawa. Isang malakas na tili ang pinakawalan ni Wilma. Mabilis niyang nilapitan si Ronaldo at mahigpit niya itong sinakal. Nabitawan nito ang bote ng beer at kumalat sa sahig ang laman nun. Aswang! May aswang! Wilma! Wilma! Tulungan mo ako! Nagsimulang magpumiglas si Ronaldo. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Sherwin. Tumakbo si Wilma sa kusina at nang bumalik siya ay may hawak ng kutsilyo. Sinaksak nito si Sherwin sa likod. Marahang humarap si Sherwin kay Wilma. Nanginginig ang buong katawan ni Wilma habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Sherwin. Siya na! Sinakal na rin ni Sherwin si Wilma. Walang kahirap-hirap na itinaas niya ang mag-asawa habang hawak sa leeg. Humawag ang mga paa ng mga yun. Pilit na inaalis ng mga ito ang kamay ni Sherwin sa leeg ng mga ito, pero hindi nagtagumpay ang dalawa. Malakas na itinapon ni Sherwin sina Ronaldo at Wilma. Tumama ang likod ng mga yon sa dingding. Parehas na nakangiwi ang dalawa habang dumadaing sa sakit. Tumayo si Sherwin sa harapan ni Ronaldo at Wilma. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Oras na para pagbayaran nyo ang lahat ng kasamaan nyo. Parang awa mo na. May kakainin. Matanda na kami. Hindi kami masarap. Mabilis na tumakbo si Wilma at nagtungo sa isa sa mga kwarto. Susundan sana ni Sherwin si Wilma, ngunit agad din itong lumabas habang may hawak na baril na nakatutok kay Sherwin. Ano? Sige! Akala mo hindi kami lalaban sa'yo? Kung papatayin mo kami, unahin na kita! Nagpakawala ng isang putok ng baril si Wilma. Naramdaman ni Sherwin ang pagbaon ng bala sa kanyang balikat. Aminado si Sherwin na hindi niya yon inasahan. Naisip niya na kailangan niya nang umalis bago pa siya masaktan ng lubusan. Mabilis na tumakbo si Sherwin at lumabas siya sa pinto sa likod ng bahay. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa tuluyan siyang makalayo sa bahay ni Wilma at Ronaldo. Nang makarating siya sa isang madilim na eskinita, ay huminto siya at umupo. Pinagmasdan niya ang sugat sa balikat niya na walang tigil sa pagdurugo. Hindi alam ni Sherwin, ngunit nagkaroon siya ng kagustuhan na dilaan ng sugat niya. Hindi na siya nag-alinlangan at sinimulan niya ng dilaan ang sugat sa kanyang balikat. May ginhawang naramdaman si Sherwin sa bawat hagod ng dila niya sa kanyang sugat.
Napansin niya na unti-unting naghihilom ang sugat niya. Namangha siya dahil hindi niya akalain na meron siyang ganoong kakayahan bilang isang aswang. Nagpatuloy siya sa pagdila sa sugat hanggang sa tuluyan na itong maghilom. Matapos yun ay bumalik na siya sa pagiging tao. Tumayo si Sherwin mula sa dilim at sa likod ng kanyang isip ay plinano niya ang kanyang pagbabalik sa bahay ni Louie. Di pa ito ang huli. Sisiguraduhin ko na sa susunod ay mapapatay ko na kayong tatlo. Nagpalipas muna ng ilang araw si Sherwin bago siya muling bumalik sa bahay ni Louie. 12:00 na noon ng hating gabi. Ang mga mata niya ay puno ng galit habang nakatingin sa bahay ni Louie. Sinisiguro niya na naroon si Louie upang sa gabing yun ay tuluyan ng matapos ang kanyang paghiganti. Lisa, sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay magbabayad na ang taong nagtulak sa iyo sa kamatayan. Idadamay ko na rin ang mga magulang niya dahil nagpalaki sila ng isang demonyo. Lumapit siya sa bahay at tumayo malapit sa pinto. Mula roon ay narinig niya ang pag-uusap ni Louie sa loob. Paano niyo naman nasabi na aswang yung pumasok dito sa bahay natin? Baka naman naka-costume lang yun. Baka isa lang yung adik. Maniwala ka, anak. Aswang talaga yun. Kaya hindi na dapat tayo magpakampante. Parang personal ang galit niya sa atin eh. Sigurado ko na babalik ang halimaw na yun. Ama ang papa mo, Louie. Aswang yung umatake sa amin. Kung hindi ko pa nga nabaril baka patay na kami ng tatay mo. Pambira. Wrong timing naman kasi. Kung kailan nasa bakasyon ako sa kanyo ko pababalikin dito. Dahil mas maganda, anak, kung magkakasama tayong tatlo, mas mapoprotektahan natin ang isa't isa. Tatlo tayo, laban sa isang aswang. Dapat kasi mag-report na lang tayo sa mga pulis para sila na ang magprotekta sa atin. Hindi tayo paniniwalaan ng mga pulis. Nag-iisip ka ba? Pagtatawanan lang nila tayo. Baka isipin pa nila na nababaliw tayo kapag sinabi natin na may aswang na umatake sa amin ng mama mo. Isang malademonyong ngisi ang sumilay sa labi ni Sherwin. Ramdam na niya na sa gabing yun ay maisa sa katuparan na niya ang paghiganti na matagal na niyang inaasam. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang na si Sherwin. Muli niyang naramdaman ang kakaibang lakas na meron siya. Inakyat ni Sherwin ang puno sa tabi ng bahay at tahimik siyang tumulay sa sanganon patungo sa bubong. Nagtungo siya sa gilid kung saan sa ilalim niya ay merong bintana. Bumitin si Sherwin sa gilid ng bubong at malakas na sinipa ang salamin ng bintana. Nang mabasag yon, ay mabilis siyang pumasok mula roon. Narinig niya ang boses ni Louie sa ibaba ng bahay. Ano yun? Nabasag yata yung bintana natin sa itaas. Maganda kayo. Baka ang aswang na yun. Sabi ko na nga ba't babalik pa ang halimaw na yun Narinig ni Sherwin ang nagmamadaling yabag ng paa paakyat sa hagdan. Bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan ni Sherwin at pumasok si Louie kasama sina Ronaldo at Wilma. Nang hilakbot ang tatlo nang makita siya, ngunit hindi umatras. Hawak ni Louie ang isang buntot ng pagi habang si Wilma naman ay may dalang isang garapon ng asin. Agad naman na itinutok ni Ronaldo ang baril na hawak niya kay Sherwin at pinaputok yon. Mabilis na iniwasan yon ni Sherwin. Alam namin babalik kang demonyo ka, kaya pinaghandaan ka na namin. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa bahay na to. Nagkamali ka ng pamilya na ginulo. Kung demonyo ko, mas demonyo kayo. Si Louie ang sunod na umatake kay Sherwin. Inihampas nito ang buntot ng pagi, ngunit naiwasan din yun ni Sherwin. Sa pangalawang paghampas ni Louie, ay tinamaan na si Sherwin sa braso. Napangiwi si Sherwin nang dahil sa sakit. Pakiramdam niya ay hiniwa ng matalim na kutsilyo ang balat niya sa latay ng buntot ng pagi. Tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon sa amin, halimaw ka!
Sinabuyan ni Wilma ng asin si Sherwin. Napasigaw siya dahil tila apoy ang mga butil ng asin nang dumampi yun sa katawan niya. Sa kabila ng pinsalang natamo ay hindi nagpakita ng kahinaan si Sherwin. Matatag siyang tumayo sa harap ng tatlo. Galit na sinunggaban ni Sherwin si Ronaldo. Yun ang pinakamalapit sa kanya. Kinagat niya ang braso nito kaya nabitiwan ni Ronaldo ang kanyang baril. Natumba sina Sherwin at Ronaldo. Sasakmalin na sana niya si Ronaldo sa leeg nang maramdaman niya ang hagupit ng buntot ng pagi sa kanyang likod. Sinabayan pa yon ng pagsaboy ng asin ni Wilma. Ngunit sa isang mabilis na galaw, binalibag ni Sherwin si Wilma, dahilan para ito'y matumba at maitapon ng asin sa gilid. Inatake muli ni Louie si Sherwin, ngunit nasunggaban siya nito at itinapon sa kabilang bahagi ng silid. Tumama ang katawan ni Louie sa pader at narinig ang malakas na kalabog. Tiniis ni Sherwin ang sakit ng pag-atake ni Louie at Wilma. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban niya sa leeg si Ronaldo. Ipinagdiinan niya ang matutulis niyang mga pangil at maras niyang hiniklas ang laman na nakagat niya. Nangisay si Ronaldo habang nanlalaki ang mga mata. Bumulwak ang masaganang dugo sa sugat nito sa leeg. Walang yakang aswang ka! Papatayin kita! Nang tumayo si Sherwin ay naramdaman niya ang labis na panghihina ng katawan niya dahil sa dami ng pinsalang nakuha niya. Nagpasya siya na umatras muna. Tumalon siya sa bintana at mabilis na tumakbo. Biguman siyang patayin sina Louie at Wilma ay sapat na sa kanya na napatay niya si Ronaldo sa gabi na yon. Pagkarating ni Sherwin sa bahay ay pagod na pagod siya. Dumiretso siya sa kanyang kusina upang uminom ng tubig. Umupo siya at tiningnan ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapatay siya ng tao. Ngunit hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Tinanong niya ang sarili kung bakit hindi siya masaya. Hanggang siya mismo ang nakasagot sa tanong na yon. Si Louie. Siya ang dapat na mapatay ko. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang walang yang yon. Maya-maya pa ay naramdaman ni Sherwin ang paglukob ng konsensya sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit alam niyang may mali sa kanyang ginawa. Nagtungo si Sherwin sa kanyang silid at humiga sa kama kahit puno ng dugo ang katawan niya. Agad siyang nakatulog dahil sa labis na pagod. Sa pagtulog ni Sherwin ay muli siyang dinalaw ni Lisa sa panaginip. Umiiyak ang kapatid niya. Paulit-ulit nitong sinabi na tumigil na siya sa ginagawa niya. Nang magising si Sherwin ay nanginginig siya. Mariin na nakayukom ang kanyang mga kamay. Di ko alam kung nais mo ba akong huminto sa paghihiganti, Lisa. Pero kung yan ang gusto mo, patawarin mo ko. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang naumpisahan ko. Mas matindi ang galit na naramdaman ni Sherwin ng sandaling yun. Alam niya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang tunay na hustisya. Ngunit sa kanyang puso, may bahagi na nagsasabing mali ang landas na tinatahak niya. Pinagplanuhan ni Sherwin ng mabuti ang sunod niyang hakbang at sa pagkakataon na yon, si Louie na ang pupuntiryahin niya. Habang nakaburol si Ronaldo sa bahay ni Louie, ay nasa labas si Sherwin. Pangalawang gabi na yon ng pag-aabang niya roon. Maya-maya pa ay lumabas ng bahay si Louie at sumakay sa motor nito. Sinundan ni Sherwin si Louie gamit ang isang kotse na nirentahan niya. Nagtungo si Louie sa isang bar. Talagang nagawa mo pang magpakasaya kahit nakaburo ng tatay mo, ha? Wala ka talagang puso, Louie. Tura ni Sherwin habang nakatingin kay Louie na pumasok sa isang bar. Bumaba agad si Sherwin ng sasakyan at sinundan si Louie sa loob. Nakita agad niya si Louie na nasa isang table kasama ang isang babae. Maya-maya pa ay tumayo ang dalawa para magsayaw. Tumayo si Sherwin sa lugar kung saan alam niyang makikita siya ni Louie. Hindi nagtagal ay napatingin ito sa kanya.
Namutla ang muka ni Louie. Hindi yun makapaniwala nang makita siya. Umalis si Louie sa dance floor at nagtungo sa banyo. Sinundan yun ni Sherwin doon. Naabutan niyang naghihilamos si Louie sa lababo. Tahimik na tumayo si Sherwin sa likod ni Louie. Halos isang dipa ang layo niya mula rito. Hindi na siya makapaghintay na makita siya nitong buhay. Nagpasya siyang dumiretso sa banyo para makapag-isip. Nang umangat ang muka ni Louie at napatingin ito sa salamin sa harapan nito, ay malakas itong napasigaw sa gulat nang makita nito si Sherwin sa salamin. Mabilis itong humarap sa kanya. Sherwin, buhay ka? Hindi. Lasing lang ako. Kaya kung ano-ano nakikita ko. Paano ka naman malalasing? Hindi ka pa nga umiinom. Paano buhay ka? Multo ka ba? Hindi ako multo, Louie. Buhay akong hayop ka. Buhay na buhay. Kung paano, kahit ako ay hindi rin makapaniwala. Unti-unting nagbago ang anyo ni Sherwin. Mula sa pagiging tao ay naging aswang siya. Mabilis niyang sinunggaban si Louie at sinakal ito. Ikaw ang aswang na pumatay kay Papa! At ako rin ang aswang nasisingil sa ginawa mo sa kapatid ko. Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Huwag mo akong papatayin! Nagpumiglas si Louie nang mas lalong dumiin ang pagkakasakal ni Sherwin. Pero wala itong laban sa lakas na meron siya. Dahan-dahang nawawalan ng malay si Louie. Nang pakawalan ni Sherwin ang leeg ni Louie, ay mabilis niya yung sinalo bago pa yun bumagsak sa sahig. Agad na bumalik sa pagiging tao si Sherwin bago pa may ibang tao na pumasok sa banyo. Isinampay niya ang isang braso ni Louie sa balikat at hinawakan ito sa bewang. Inilabas niya ang walang malay na si Louie sa banyo. Palabas na sana si Sherwin at Louie ng bar nang isang bouncer ang humarang sa kanila at tinanong kung anong nangyari sa kasama niya. Lasing na lasing lang to, boss. Broken hearted kasi. Pero ako na ang bahala sa kanya. Ako na mag-uuwi sa kanya sa bahay nila. Umalis na kagad ang bouncer sa tapat ng pinto at hinayaan sina Sherwin na makalabas. Agad na pumunta si Sherwin sa sasakyan nitong dala at pinasok doon si Louie. Mula sa bar ay dinala ni Sherwin si Louie sa bahay niya. Ipinasok niya si Louie sa kwarto ni Lisa. Kumuha siya ng lubid at itinali ang paa at kamay nito. Habang ginagawa niya yon, ay nagising na si Louie. Sumigaw ito ng sumigaw nang makita si Sherwin. Umahimik ka! Kung ayaw mong patayin kita kagad, Louie. Alam mo kung ano ako at kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. Sherwin, parang awa mo na oh. Huwag mo akong papatayin. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Para mo nang awa. Ang kapatid ko, marami rin siyang pangarap sa buhay. Pero hindi niya na magagawa nang dahil sa iyong demonyo ka. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa kapatid mo. Hindi ko na uulitin yun. Talagang hindi mo na mauulit matapos ang gagawin ko sa'yo. Itinayo ni Sherwin si Louie. Binuwat niya ito at itinayo sa isang upuan. Kumuha siya ng isang upuan at itinali sa leeg ni Louie ang lubid na nakasabit sa kisame. Iyak ng iyak si Louie habang walang tigil sa pagmamakaawa. Alam mo ba, nasa kwartong ito nagpakamatay si Lisa. Kung anong posisyon mo, ay ganyan na ganyan din siya na nagpakamatay. Sherwin, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Ano bang gusto mo, pera? Ibibigay ko sa'yo kahit magkano. Huwag mo lang akong patayin. Wala kang alam kung ano naranasan ko matapos mong babuyin ang kapatid ko, hayop ka. Louie, dinala mo ko sa impyerno. Tinanggalan mo ko ng rason para mabuhay. Lumapit si Sherwin kay Louie. Sa harapan nito ay nag-anyong aswang siya. Hindi na mapakali si Louie sa pagkakatayo sa upuan
nang makita ang nakakatakot na anyo ni Sherwin. Ginusto kong maging aswang para makapaghiganti sa'yo at sa mga magulang mo. Maawa ka sa akin, Sherwin. Ano ba gusto mo? Sabihin mo at gagawin ko kahit ano. Maawa ka sa akin. Talaga? Gagawin mo kahit na anong gusto ko? Ay talo, walang akong papatayin. Ang gusto ko ay ang katotohanan. Aminin mo. Aminin mo kung anong ginawa mo kay Lisa. Kung hindi, tatapusin ko ang buhay mo sa kwarto kung saan tinapos din ng kapatid ko ang buhay niya. Hindi agad nakapagsalita si Louie. Ramdam ni Sherwin ang pag-aalinlangan nito. Bakit nanahimik kang hayop ka? Hindi mo kaya? Alam mo ba na isang sipa ko lang sa upuan kung saan ka nakatayo ay katapusan mo na? Sige na! Gagawin ko na, oo! Pinagsamantalahan ko si Lisa. Nilasing ko siya at dinala ko sa bahay. Nakita yun ni Mama at Papa pero wala silang pakialam eh. Humingi rin ng tulong si Lisa kina Mama pero hindi nila tinulungan si Lisa. Kinunan ko ng video ang ginawa ko kay Lisa at tinakot ko siya na kapag nagsumbong siya ay ikakalat ko ang video na yun. Sherwin naman, patawarin mo kami dahil pinagtangkaan namin ang buhay mo. Sherwin, nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa namin. Nagsisisi na ako. Ramdam ni Sherwin ang init ng galit na sumiklab sa loob niya. Hindi niya ma-imagine ang hirap na pinagdaanan ni Lisa sa kamay ni Louie. Napapikit si Sherwin. Pilit na kinakalma ang sarili. Tumalon siya at pinutol niya ang lubid sa kisame. Patawarin mo ako, Sherwin. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya yun. Hindi na maibabalik ang buhay ni Lisa kapag pinatawad kita, Louie. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad sa akin. Malakas na sinipa ni Sherwin ang upuang kinatatayuan ni Louie. Bumagsak si Louie sa sahig at doon ito humagulgol. Sinunggaban ni Sherwin si Louie. Pumaibabaw siya rito habang hawak ito sa magkabilang balikat. Halos bumaon na ang matutulis niyang kuko sa balat ni Louie dahil gigil na gigil siyang patayin ito. Muntik nang lamunin ng galit si Sherwin, ngunit isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang kapatid na si Lisa. Umiiyak at nagmamakaawa ito, hindi para sa hustisya, kundi para sa kapatawaran. Biglang binitiwan ni Sherwin si Louie. Dahan-dahang nagbalik sa anyong tao si Sherwin. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa magkabila niyang pisngi. Di mo alam kung gaano ko kagustong patayin ka ngayon, Louie. Napakahayop mo. Gusto kong tapusin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa mo sa kapatid ko. Pero alam ko na hindi yun ang gusto niya. Alam ko na hindi nais ni Lisa na parusahan ka sa paraan na alam ko. Kinuha ni Sherwin ang cellphone na nakatago sa gilid ng isang lamesa. Nandito sa cellphone na to ang record ng video ng pag-amin mo sa lahat ng krimen na ginawa mo at ng mga magulang mo. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan, Louie. Hindi. Niloko mo ako, Sherwin. Ang sabi mo, bubuhayin mo ko kapag ginawa ko ang gusto mo. Ginawa ko ang inutos mo ah. Tumupad ako sa usapan ah. Isang nakakalokong ngisi lang ang isinagot ni Sherwin kay Louie. Tumalikod si Sherwin at tahimik na lumabas ng kwarto ni Lisa. Nagtungo siya sa sala at umupo sa may sofa. Inabot niya ang sigarilyo at sinindihan yun gamit ang posporo. Dinig niya ang sigaw ni Louie mula sa kwarto ni Lisa. Nagmamakaawa yun sa kanya hanggang sa minura na siya ni Louie dahil sa galit. Hindi niya yun binigyan ng pansin. Patuloy lang siya sa paghit-hit ng sigarilyo at pagbuga ng usok nun sa hangin.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Sherwin. Agad siyang nagtungo sa isang police station. Hawak-hawak ni Sherwin ang cellphone habang naglalakad siya papasok sa istasyon ng pulisya. Mabigat ang pakiramdam niya, ngunit alam niyang yun ang tama niyang gawin. Sa kabila ng lahat ng galit, sakit at puot na nadama niya, ang huling hakbang na yun pa rin ang pinili niya. Pagdating niya sa harap ng desk ng mga pulis, ay hinarap siya ng isang opisyal. Ano may tutulong ko sa'yo? Tahimik na inabot ni Sherwin ang cellphone sa pulis. Nandyan ang ebidensya laban kay Louie at Wilma. Inamin na ni Louie Sandoval ang ginawa niya sa kapatid ko. Kayo na po ang bahalang mag-imbestiga. Pagtatanong pa sana ang pulis kay Sherwin, pero mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng police station. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng pulis sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo. Pinili ni Sherwin na manirahan sa isang liblib na lugar, isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Doon siya nagsimula ng panibago niyang buhay. Kasabay ng pakikisalamuha ni Sherwin sa mga tao ay ang pagtatago niya sa mga yon na isa siyang aswang. Hindi tulad ni Lolo Domingo ay mas pinili niya ang manirahan kasama ang mga tao. Naging maingat na lamang siya upang walang makaalam ng kanyang madilim na sikreto. Isang umaga, habang naglalakad si Sherwin sa palengke, isang dyaryo ang napansin niya sa isang tindahan. Kinuha niya yon at binasa ang nakalagay sa headline. Napuno ng kasiyahan ang puso niya nang malaman niya na nakakulong na sina Louie at Wilma dahil sa ginawa ng mga ito kay Lisa at sa pagtatangkang pagpatay ng mga ito sa kanya. Sa araw din na yon ay pinuntahan ni Sherwin ang sinunog na kubo ni Lolo Domingo. Nag-alay siya ng bulaklak at nagtirik siya roon ng kandila. Lolo Domingo, patawad po sa lahat ng nagawa ko. Patawad po kung hindi ko tinupad ang ipinangako ko sa inyo noon. Masyado ako nabulag sa galit. Pero ipinapangako ko, Lolo Domingo, hindi na ako kailanman papatay ng tao. Si Ronaldo na ang huli. Huwag kang mag-alala, Lolo Domingo. Hindi ko nagagamitin ang pagiging aswang ko para manakit ng tao. Sana ho, kung nasan ka man, ay masaya ka na. Kung magkita man kayo ng kapatid ko, pakisabi sa kanya na mahal ko po siya. Huminga ng malalim si Sherwin at tahimik na naglakad palayo sa kubo. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. At naniniwala siya na naramdaman niya yon dahil natutunan niyang magpatawad. Hindi lang sa mga taong gumawa ng masama sa kanila ng kapatid niya, kundi maging ang kanyang sarili ay natutunan niyang patawarin. Isa